Ngumisi si Esmeralda. Kung gusto ko saktan ng mga anak mo, gagawin ko. Pero hindi ko sila nasaktan, kaya kalma lang. Umalis ka na dito. Utos ni Eliza. Ano? Tanong ni Esmeralda. Sana maalala mo na isa ka lang mistress dito at ako ang may final say dito. Asawa ko ni Mr. Tyrone Aliman, samantalang isa ka lang walang hiyang mistress. Gusto siyang sampalin ni Eliza pero nag-iingat. Hindi niya kailangang masaktan sa kanyang mga salita. Nagkaroon siya ng wala sa kanya. 6 na anak. Kaya naintindihan niya kung bakit siya nagsiselos sa kanya. Gustong maglakad ni Eliza sa loob ng kwarto ng lalaki at ilak ang pinto sa pag-aakalang aalis siya kapag napagod siya. Sa pananatili pero naalala niyang baka pumunta talaga siya sa kwarto ng babae. Kinuha ko na si Tyrone sa'yo. Guess what? Kukunin ko rin ang mga anak mo sa'yo. Nakangiti niyang sabi. Iniisip mo ba na kidnapin ang mga anak ni Tyrone? Siguradong pinaglalaroan mong buhay mo, sabi ni Eliza. Sino may sabi tungkol sa kidnap? Ikakasal pa rin ako kay Tyrone at makikilala ko ng mga bata bilang kanilang ina. Manood ka na lang. Ngumisi siya ng masama at nagsimulang maglakad palayo. Nais ni Eliza na makaalis na siya sa mansyon. Nag-aalala siyang may plano si Esmeralda. Nasaktan ng kanyang anak at imposibleng lagi niyang kasamang kanyang mga anak. Napabuntong hininga siya at iniisip kung dapat ba siyang pumayag sa alok ng kanyang ama na tulungan siyang makatakas mula sa North Hill. Ang kanyang ama ay ang alkalde ng lungsod at sa kabila ng katotohanan na si Tyrone ang pinakamakapangyarihan dito sa North Hill. Ang kanyang ama ay tsak na mahilang ilang mga string na pwedeng hayaan siyang makatakas mula dito. Yun, sigurado siya. Inilabas niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at hinanap ang kontak ng kanyang ama. Napabuntong hindi nga siya nang maisip si Tyrone. Ang ama ng kanyang mga anak, ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niyang nakatakas siya kasamang mga bata? Well, guess, it's high time for her to start put herself priority instead of other people. Hindi niya sana mapapakasalan ito in the first place kung hindi inuna niya ang nararamdaman ni Cordelia kaysa sa kanya. Pero siguradong may makasariling dahilan ng kanyang ama sa pagnanais na umalis siya sa North Hill. Halatang walang interes ang kanyang ama sa kanyang puso. Anyways, mas mabuting tumakas na lang dito kasamang mga anak niya. Akmang idadial na niya ang kontak ng kanyang ama. Naramdaman niyang may mabibigat na hakbang napapalapit sa kanya. Lumingon siya at nakita niya si Tyrone Aliman. Matangkad at nakasuot ng itim na suit. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa loob ng kanyang bulsa at tumingin sa kanya ng walang laman. Iniisip kung gusto niyang tingnan ang mga bata. Nang makaharap si Tyrone sa kanya, huminto ito at dahan-dahang itinaas ang kamay sa kanilagay sa pisngi niya. Bakit ang putla ng mukha mo? Ayos lang ako. Mabilis na sagot ni Eliza. Pero sobrang kinakabahan siya sa loob at nakaramdam siya ng init sa loob niya sa magiliw at mainit nitong haplos. Inalis niya ang kanyang mga kamay, lumingon sa pintuan na humahantong sa silid ng batang lalaki. Pinihit ang knob at naglakad papasok. Malamang pupunta siya para tingnan ang mga bata. Napabuntong hininga si Eliza at hindi alam kung tatawagan niya ang kanyang ama para makatakas. Hindi siya sigurado kung may mangyayari sa pagitan nila ni Tyrone. Mukhang masyadong matigas at mataas si Tyrone para maabot niya. Darating kaya ang araw na maging magkasintahan sila? Pwede bang dumating ang araw na yon? Si Tyrone ay walang pakialam sa kanya noon pero ngayon tinatanong niya kung bakit namumutlang mukha niya. Dapat bang lumaban siya dito at tanggalin sa trono ang asong iyon? Nakasalukuyang nasa posisyon ng kanyang asawa. Sigurado si Eliza na may lihim na motibo si Esmeralda sa pagpapakasal kay Tyrone. Hindi pwedeng maging taus-puso ang kanyang intensyon. Dahil kakaiba ng interes ni Eliza kay Tyrone, nagpasya siyang bigyan ito ng mas maraming oras at tingnan kung may posibilidad na maging magkasintahan sila. Napabuntong hininga siya, hindi na niya magagawang tingnan ng kanyang mga lalaki dahil naglakad na si Tyrone sa loob ng silid ng bata. Nang siya'y liliko na para umalis, bigla niyang naalala ang alahas ng kanyang ina na binubuli siya ng kanyang madrasta. Iniisip niya kung pwede niyang sabihin kay Tyrone ang tungkol dito. Siguro makakatulong ito sa kanya. Kung tutuusin, tinulungan pa niya ito ng pera kapag kailangan niya to. Nagpasya si Eliza na suriin siya sa gabi kapag hindi na siya gaanong abala at sabihin sa kanyang tungkol dito. Saka siyang naglakad palayo doon. Minsang gabi na naglakad siya papunta sa kwarto ni Tyrone at kumatok dito. Come in, matigas ang boses nito mula sa loob at binuksan niyang pinto't pumasok.
Sorry kung naistorbo ka, may gusto lang akong pag-usapan. Hiling niya. Isinara ni Tyrone ang laptop na nasa kanya nakaunat na kandungan at nilagay ito sa tabi niya. Saka siya tumingala sa kanya. Sit. Umupo siya sa isang sofa na may kalayuan sa kanyang kama pero nakaharap sa kanyang kama. Actually, gusto mo bang makipagtalik? Putol ni Tyrone. Ano? Makipagtalik? Oo, nasa hustong gulang ka na at hindi mo na kailangang ikahiya ito. Alam kong gutom ka na sa pakipagtalik at malamang na nagsiselos ka. Habang iniisip ang katotohanan na nakikipagtalik ako kay Esmeralda kahapon. Nakipagtalik ka kay Esmeralda? Eliza find herself asking. Isang selos ang sumalubong sa kanya. Hindi nakipagtalik si Tyrone kay Esmeralda pero buong gabi silang nasa kwarto niya. Gusto lang niyang makita ang reaksyon nito. Oo, ano naman? Tinatanong ko kung nandito ka ba para hingin din yun sa akin. Tanong ni Tyrone. Galit na galit si Eliza. Hindi niya alam kung bakit. Tumayo siya at tumalikod habang humahakbang patungo sa pinto. Nagsalita si Tyrone. Woman, huwag kang tumalikod sa akin. Lumingon sa kanya si Eliza at napasigaw dahil sa frustration. O ano? Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso nang malaman niyang nakipagtalik si Tyrone kay Esmeralda. Pero hindi niya alam kung bakit. Hindi naman siguro siya mahal niya, o diba? O hindi kita patatawarin, matigas na sabi ni Tyrone at tumayo. Lumayo ka sa akin at huwag mo na akong tawaging babae mo, sabi ni Eliza at napangiti ng panandalian si Tyrone. Nang makita niya si Eliza nang ngumiti, nagtaka siya kung anong nakakatawa. Actually, satisfied naman si Tyrone sa reaction niya. Ang katotohanan na siya'y tumugon sa ganitong paraan ni nagsasalita tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Pero hindi ba nakakagulat na ang babaeng ito ay magkakaroon ng damdamin para sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng pagpapahirap na pinagdaanan niya, binalaan pa niya siya o ito ba ay isang pakaramdam na hindi makontrol ng isa? Napaisip si Tyrone. Nagsiselos ka ba na nakipagtalik ako sa asawa ko? May nagawa ba akong mali? Tanong ni Tyrone sa medyo kalmadong boses. Hindi ako nagsiselos. Mukha ba ako nagsiselos? Asawa mo siya. You can bed with her. All you want. Nagtataka pa nga ako kung bakit wala pa siya o baka pupunta na siya. Sige, mag-enjoy ka lang, Mr. Tyrone Aliman. Tumalikod na si Eliza at gustong umalis. Pero hinawakan niya ang braso nito at tinila palapit sa sarili. Malakas at bigla itong bumagsak sa matigas niyang dibdib. Ouch! Medyo napangiwi siya sa sakit. Sabi ko, walang naglalakas loob na lumayo sa akin. Matigas ang ulo mong babae, tanong ni Tyrone. Ang kamay nito'y mahigpit na nakabantay sa likod niya na hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-adjust pa. Mahilig kang mangbuli kasi malaki ka. Galit na sabi ni Eliza, ngunit kinasusuklaman niyang katotohanang mahal niya ang kanyang nakakaakit na amoy. Kahit nakakaiba'y nakaramdam siya ng hindi komportable sa dibdib nito. Nakakapanibago bang sabihin na gusto talaga nitong manatili sa mga bisig nito? Sa bisig na isang maton, ngumisi si Tyrone. Gusto rin niyang matamis na amoy ng kanyang maitim na mahabang buhok at gustong-gustong paraan na pagdiin ng dibdib nito sa kanyang dibdib. Kahit na sinasabi mong hindi ka nagsiselos. Masasabi kong nagsiselos ka, sabi ni Tyrone. Ano ang nais mo ipahiwatig, Mr. Tyrone Aliman? Tanong niya. Ikaw rin naman, hindi mo kayang makita kung may kausap na lalaki. Paano pa kung katalik na lalaki? Hindi kita mahal, sabi ni Tyrone. Hindi mo kailangang sabihin yan, sagot niya. Pero ang mga salitang iyon ay nagparamdam sa kanya ng labis na sakit na ang kanyang puso ay tila kinurot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para i-absorb ang sakit na kasalukuyang dinaranas ng kanyang puso. Bakit kailangan pa niyang masaktan nang marinig na hindi siya nito mahal? Sinabi na niya sa kanya na hindi niya kayang magmahal. So dapat ko bang pagbigyan ng hiling mo? Tanong niya. Ang dahilan ko sa pagpunta dito hindi para makipagtalik sa'yo. Ginamit niya ang buong lakas para kumawala sa pagkakahawak nito. Kahit lahat ng lakas niya hindi makakatulong. Binitawan niya lang ang kamay niya. Hindi pantay ang paghinga ni Eliza at saka sinabing, kailangan ko nang umalis, please. She didn't want to walk away, just like that. Dahil baka isiping bastos ito sa kanya at magalit dahil doon. Anong pinunta mo? Tanong ni Tyrone. Don't worry, ako nang mag-aayos sa sarili ko. I'm sorry for coming here. Hindi na ako pupunta rito. Pwede ba akong umalis, please? Tanong niya. Bakit ko nagmamadali ka parang may apoy dito? Hindi pa ba sapat ang pagiging malamig at komportable ng kwarto ko? Did you really wish deep inside of you to stay the night here? Hindi, please. Oo, matagal na ako hindi nakikipagtalik pero sana maintindihan mong hindi ako cheap at desperada para lang magpakama.
Gusto ko umalis kasi hindi ako komportable. Fine, sabi ni Tyrone at mabilis siyang lumingon sa pinto. Nang dumapong kamay niya sa knob ng pinto, may narinig siyang katok dito. Binawi ni Eliza ang kanyang kamay at naisip na pwedeng si Esmeralda ang taong ito. Ang landi talaga, galit niyang bulong. Come in, sabi ni Tyrone at bumukas ang pinto. Binuksan ni Esmeralda ang pinto at pumasok. Nang makita niya si Eliza, nagalit siya at inisip kung ano nangyayari sa pagitan nila. Sinadya ni Eliza na tumayot hindi pa handang umalis. Oh, sorry, pumasok akong bigla, sabi ni Esmeralda at tumangon lang si Tyrone. Eliza, tapos ka na ba dito? Hindi, tugon ni Eliza sa pagkagulat ni Tyrone. Eliza, alam mo hindi tamang nasa kwarto ka ni Mr. Tyrone. Isa ka lang mistress na binigyan ng privilege na tumira sa amin. Hindi mo siya kailangang akitin, she said. Ngumisi si Eliza. Hindi lahat ng tao ay katulad mo. Natuyo ng dugong mukha ni Esmeralda at galit na tinuro siya nito. Ikaw, hindi ako nandito para akitin siya. Pumunta ako para sa isang bagay na mas mahalaga at hindi pa ako tapos. Siguro dapat bumalik ka na lang, sabi ni Eliza. Mr. Tyrone, narinig mo yon? Please tell her to excuse us, sabi ni Esmeralda. Hindi akalain ni Tyrone na darating ang panahon na magkakaroon siya ng dalawang babaeng makakasama niya sa isang bahay. Esmeralda, pinapasok lang kita kahapon sa kwarto ko dahil hindi mabuting pakiramdam mo. Hindi pa pirmadong kasal natin. I need to be sure we are compatible. Gaya ng bata pa tayo bago pa maging legal ang kasal natin. Hence, it's important na hindi ka na pumasok sa kwarto ko. Sinasabi mo bang umalis ako dahil lang sa kanya? Tanong ni Esmeralda at nagsimulang umiyak. Oh my, hinawakan niyang dibdib niya. Hindi ikaw ito, Tyrone. Pinayagan mo babaeng ito at nagkaroon ng epekto sa iyong asawa ko. Lalong umiyak si Esmeralda. Asawa? Bulong ni Eliza, hindi siya natinag sa kanyang mga luha dahil alam niyang peke lang ito. Nilagay ni Tyrone ang kamay niya sa paligid ni Esmeralda at tinalikan siya. Tahan na please. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Oh, sobrang nasasaktan ako. Paano mo kinakayang palabasin ako sa kwarto mo? Dahil lang sa kanya, sigaw ni Esmeralda. Talagang gumana ang pakaramdam ni Eliza nang mabalitaan niyang hindi man lang formal ang kasal ni Tyrone at Esmeralda. Pero kinaiinisan niya kung paano siya hinalikan ni Tyrone. Inakay siya ni Tyrone. Patungo sa kanyang kama habang si Eliza ay nagmamanhid ang puso. Bumaon ang puso ni Eliza sa kanyang tiyan. Hindi kailanman para sa kanya si Tyrone at hindi magiging siya. Masakit na pinihit ni Eliza ang nab at naglakad palabas. Nakakailang hakbang pa lang siya patungo sa kwarto niya nang maramdaman niyang may naglalakad sa likuran niya. Lumingon siya at nakita si Tyrone. Ano ang... Nilapitan siya ni Tyrone at kinulong ng halik. Kinalikan siya nito ng mariin. Niyakap niya ito tinalikan ng may pagka-possessive, kontroladong labi. At dila nito sa kasya, binitawan ng dahan-dahan. Parehong hindi maayos ang paghinga ng dalawa. Nagulat si Eliza pero nakapagsalita pa rin. Bakit hindi kayo mag-isang kwarto ng asawa mo? Hindi ako dun matutulog ngayong gabi. Dahil gusto niyang matulog sa kwarto ko, ani Tyrone. Oh, halos mapangiti si Eliza. Bigla siyang natuwa dahil alam niyang masasaktan na sobra. Si Esmeralda. Magdamag na aasahan ni Esmeralda si Tyrone at hindi mo lang siya makikita. Sobrang bait niya. Saan mo gustong matulog ngayon? Bagamat alam ni Eliza na maraming kwarto sa mansyon ang matutulugan niya. Gayunpaman nagtanong pa rin siya. She was almost thinking something absurd but she fast waved the thought away. Akala niya imposible tayo niyang umasa sa sarili at madismaya mamaya. Ano sa palagay mo? Tanong ni Tyrone. Nagkibit balikat si Eliza at sinabing, siguro isa sa mga silid sa mansyon. Kwarto mo, sabi niya. Namula si Eliza at halos mapangiti. Kailangan niyang umiwas ng tingin dahil halos mapalitan ng ngiti ang matigas niyang ekspresyon sa muka. Kung nakikita niyang masaya siya, iisipin niyang noon pa niya ito pinapangarap. Pero meron bang isang babae sa mundo na tatanggihan na matulog si Tyrone aliman sa kanyang silid? Nagawa niya sumimangot at sinabing, hindi, sa totoo lang, sumisigaw ang puso niya ng oo. Kay gandang matulog sa kanyang malaking matigas na dibdib magdamag. Hindi ako matutulog sa ibang kwarto dito sa mansyon, maliban sa kwarto mo, sabi ni Tyrone. Mr. Tyrone, sa tingin ko dapat matuto kang rumespeto sa pagpili ng mga tao. Kung sasabihin kong ayaw kita sa kwarto ko, respetuhin mo. Mangyaring pumunta ka sa kwarto ng iyong asawa at tabihan siya. Sabi ni Eliza saka dinagdag. Aalis na ako. Tumango si Tyrone sa kanyang lakad palayo kay Eliza. Bakit kailangan niyang pumayag ng madali? Hindi ba't isa siyang bully na laging pinapagawang lahat ng gusto niya?
She actually like a type of man na pinipilit siyang gawin ng ayaw niya. She find those type of men sweet, weird, pero sa kanya lang yon. Yun ang kagustuhan niya, hindi na siya nagabalang tumalikod hanggang sa makapasok siya sa loob ng kwarto niya. Nilock niya ang pinto pero imbis na maglakad siya papunta sa kama, napahiga siya sa pinto. Babalik ba talaga siya sa kwarto niya para magpalipas ng gabi kasama si Esmeralda? Paano kung magtalik sila? Not like she cared though. Pero bakit niya naisip yon? Galit na nangangalit ang kanyang mga ngipin saka naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang kama. Humiga siya sa kanyang kama at patuloy na iniisip si Tyrone. Pupunta ba siya sa isa sa mga kwarto sa mansyon para matulog? O bumalik sa kwarto niya kung nasaan si Esmeralda? Halatang walang kahit katiting na naramdaman si Tyrone para kay Esmeralda. Kailangan lang niyang tuparin ito alang-alang sa pangakong binitawan nito sa kanya. Pero hanggang kailan ba siya makakasama ng taong hindi niya mahal? Inulit ni Esmeralda sa kanyang isipan ng eksenang nangyari. Ilang minuto ang nakalipas. Inulit niya kung saan sinabi ni Tyrone na gusto niyang pumunta at matulog sa kanyang silid. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang sarili na nahihiyang sumagot ng oo. Bakit hindi na lang niya ito hayaang matulog kasama niya? Kung tutuusin siya ang ama ng kanyang mga anak, yun lang ang relasyon nila sa ngayon. Hindi pa nga siya makatulog ng 2 oras pa. Nasa utak niya lang ang maraming matamis na pantasya tungkol kay Tyrone at paikot-ikot sa kama. Nang hindi niya maisip kung bumalik si Tyrone sa kanyang silid o sa isa sa mga silid sa mansyon, nagpasya siyang kumpirmahin iyon. Naglakad siya patungo sa pinto at maingat na binuksan ang pinto dahil hating gabi na, kahit anong ingay niya ay makakarating sa malaking bahagi ng mansyon. Paglabas niya, muntik na siyang tumakbo. Pabalik nang makita niyang may naka-white shirt at itim na pantalong nakaupo sa upuan sa harap ng kwarto niya. Pero ang kanyang ulo'y nakapatong sa headrest ng upuan. Maingat siya naglakad patungo sa kanya at nakita niyang si Tyrone iyon. Ay nako, halos mapasigaw siya. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang napakatahimik sa lahat ng dako. Ang paraan ng pagpapahinga ni Tyrone sa kanyang ulo hindi komportable. Sinamantala niya iyon upang tingnan ng maganda at cute nitong mukha. Tumakbo siya papasok at bumalik dala ang phone niya. Kinunan niya ng ilang picture ang cute niyang mukha. Bagamat maraming mga larawan niya sa Google at IG, hindi ito pwedeng maging kasing linaw ng kinuha niya mismo. Paano magiging ganito ka-cute ang isang lalaki? Siya ay specially molded ng Diyos. Bulong niya at nilagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa sa likod habang nakasuot siya ng masikip na itim na pantalong maong at isang pulang light blouse na nagpapakita ng kanyang pusod. Dapat ba siyang gisingin? Maging unfair para sa kanya na matulog ng ganito. Masama ang loob niya dahil hindi niya ito binigyan ng pagkakataong pumunta at matulog sa kanyang silid. Tinapik siya nito sa malaking kamay nito na tahimik na nakapatong sa armrest ng upuan at minulat niya ang mga mata. Nagtamang mga mata nito sa kanya at umayos siya ng upo. Nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang leeg dahilan sa pagkakaposisyon niya sa kanyang leeg. Inikot niya ang kanyang leeg at medyo kumirot ito. Anong ginagawa mo sa labas? Tanong ni Tyrone. Ako dapat ang nagtatanong sa iyo niyan. Ayaw mo talagang matulog sa ibang kwarto sa mansyon? Tanong ni Alyssa. May iisa akong salita, sabi ni Tyrone. Pumasok at matulog. Pumasok ka na, nahiyang sabi ni Alyssa. Si Tyrone pa rin ang deresyo pero cute na titig. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at naglakad papasok ng kwarto kasama niya. Namula ng husto si Alyssa at sinara ang pinto. Sa gilid ka na matulog, dito ako sa gilid ng kama matutulog. Niya si Alyssa, tumango si Tyrone at tumalikod sa kanya saka naglakad papunta sa kinaroroonan ng salamin. Dahil may liwanag sa silid, madali nitong makitang sarili. Sinimulan niyang hubarin ng dahan-dahan ng kanyang sando at kalaunan na hinubad niyang kanyang kamisita at nag-iwan sa kanya ng singlet. Naglakad siya papunta sa wardrobe at sinabit doon saka pinanood ni Alyssa ang pagtanggal niya ng singlet niya. Napakalaki ng itsura niya sa likod at nang lumingon sa kanya naglawa ito sa malaki nitong dibdib at six-packs abs. Mukha siyang fit at malinis. Halos dilaan ni Alyssa ang kanyang mga labi pero nag-iingat. Gusto niyang umiwas ng tingin pero hindi niya magawa. Mere looking at him was driving her crazy. At maging ang ari nito'y nakakagulat na nag-react. Nakakuyom ito at basang-basa na kung maglakas loob itong hawakan siya. Baka tumalon lang ito at pilitin itong makipagtalik sa kanya. Ganyan siya kasungit. Humiga si Tyrone sa kabilang gilid ng kama, nagtalukbong ng duvet at tumalikod sa kanya. Nakatayo lang si Alyssa, marahan siyang humiga sa kama at ini-imagine ng sarili na lumalapit sa kanya at inilalagay ang kamay sa malalaking kalamnan nito. Saka hinihimas ng dahan-dahan.
Naisip niya na kaharap ito sa kanya at biglang tumalon sa kanya. Nilalamon ng labi niya na parang gutom na hayop na parang gutom na gutom. Pagkatapos, paulit-ulit na pinapadaos-dos ang kanyang malaking sandata sa loob niya habang siya patuloy na sumisigaw sa sarap na sadyang marinig ni Esmeralda. Gayunpaman hindi niya mapangahas na gawin iyon sa isang lalaking tulad ni Tyrone Aliman. At least, hindi pa, para magkaroon siya ng sapat na pagpipigil sa sarili, para makasama siya at hindi siya maakit na makipagtalik sa kanya. Dapat din niyang matutunan ng pagpipigil sa sarili. Noong nakaraan, paulit-ulit niya itong hinusgahan bilang isang walang hiya at malaswang babae pero sa huli na ipapakita nito sa kanya na tinalunan lang siya nito para makipagtalik sa kanya sa club dahil lang sa sobrang pagkadurog ng puso niya. Kung sinusubukan niyang akitin siya ngayon, hindi na ba siya muli nitong huhusgahan? Tinakpan niyang sarili ng duvet at tumalikod sa kanya. Good night, Mr. Tyrone Aliman. Samantalang nagpunta si Tyrone sa isang functioning inorganisa ng isang kaibigan ng pamilya. Ang kaibigan niyang ito sa pamilya ay nasa gitna ng unang klaseng mamamayan ng North Hill at napakalakas din nila pero gusto nilang panatilihing mababa ang profile. Iniiwasan nila hanggat kaya nilang media. Pinangaralan ni Tyrone ang kanyang imbitasyon dahil nabalitaan niya kung paano ang pamilya ni Jacob sa gitna ng mga taong tumulong sa kanyang ama sa isang pagsubok para sa Alimans Corporation noong nakaraan. Dagdag pa, nagkaroon siya ng deal kay Mr. Joaquin. Pinuno ng pamilya ni Joaquin, ilang taon na nakakalipas at naging matagumpay ito. Pareho silang kumikita ng malaki sa negosyo. Kaya naman nang matanggap niya ang kanilang imbitasyon, nagpasya siyang parangalan ito. Malaki ang ibig sabihin ng presensya niya doon. Sumama siya kay Esmeralda, ang kanyang asawa. Nauna na niyang sinapublikong relasyon nila ni Esmeralda at may mga chismis. Nasiguro kasal na sila pero sa totoo lang ay wala siyang pakialam. Nauunawaan niya na pinakagusto ni Esmeralda ay ang iugnay niyang sarili sa kanya sa publiko at hindi niya yun gagawin. Ang lokasyon ay ang Central Hall ng B Hotel. Dahil ang B Hotel ay ang pinakamarangyang hotel sa club at tanging ang unang klaseng mamamayan ng bansa ang makakapag-book nito. Nang pumasok si Tyrone at Esmeralda sa loob ng magandang disenyong bulwagan, na may mga lamesa at upuan ng hari sa paligid, lahat ng mga matay kaagad na napatingin sa kanila. Bagong asawa ba yan ni Mr. Tyrone? May bumulong sa isa. Sa tingin ko nga pero hindi ko talaga gustong babaeng ito. Hindi siya ganun kaganda at kaglamorous. I wonder what Mr. Tyrone see in her. Ang isa pang random na tao ay nagsabi sa katabing tao sa kanilang mesa. Naisip na may mga alingaw-ngaw na si Mr. Tyrone ay nanumpa na hindi na muling magkakaroon ng anumang bagay sa mga babae pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hanggang kailan kaya may tatago ni Alyssa ang pag-ibig na nararamdaman niya kay Tyrone? Bilang isang taong pinakamakapangyarihan sa North Hill, magawa kaya niyang matuklasan ng lihim ng peking Esmeralda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.